Tahimik ang baryo na iyon, tila ba malayo sa sibilisasyon. Ang mga puno ng kahoy ay nagsisiksikan at ang paligid ay balot ng mga aninong nagmumula sa makapal na gubat. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaking may malapad na sombrero at pasan-pasang gulok ang naglalakad sa makitid na daan. Siya si Bening, isang antingerong may hawak ng makapangyarihang agimat na minana pa sa kanyang mga ninuno. Ngunit sa gabing iyon, nagkunwari siyang isang simpleng magtutroso. Ang suot niya ay kupas na barong, may mga bit-bit na panghiwa ng kahoy at pawisan ng kanyang katawan na wari galing sa malayong paglalakad. Sa unang tingin, walang sino man ang makapagsasabi na siya'y bihasa sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Habang lumalalim ang kanyang paglakad, naririnig niya ang mga kaluskos mula sa gilid ng gubat. Mga matang nakamasid, mga aninong sumusunod. Alam ni Bening na hindi ito mga ordinaryong tao. Ang baryong napasukan niya ay hindi basta-bastang nayon. Isa itong tagong pugad ng mga nilalang na kinatatakutan ng mga karaniwang mamamayan, mga aswang. Sa baryong ito, misteryosong nawawala ang mga alagang hayop ng mga karatig baryo, mga manok, baboy, kalabaw, pati mga aso. Higit pa roon, may mga tao ring bigla na lamang nadudukot at hindi na muling nakikita. Ang tsismis, dito dinadala at kinakatay ng mga aswang ang kanilang mga biktima. Kunwari lang, magtutroso lang ako, bulong ni Bening sa sarili, habang pinapahid ang pawis sa noo. Ang kanyang agimat ay nakatago sa loob ng kanyang barong, nakasabit sa kwintas na yari sa lumang tansong inukit ng simbolong hindi mawari ng karaniwang tao. Ramdam niya ang mainit-init na pintig ng agimat, tila nagsasabing may panganib sa paligid. Maya-maya pa may lumapit sa kanya, isang matandang lalaki, payat at marumi, na may dalang lampara. "Hoy Ginoo, anito, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Bihira ang dumadaan dito." Nagpakunwari si Bening. "Pasensya na po, ako po'y magtotroso lamang. Naligaw ako't hindi na makita ang daan pabalik." Ngumisi ang matanda at sa ilalim ng liwanag ng lampara, namataan ni Bening ang kakaibang anyo nito. Ang kanyang mga matay mapupula at ang mga ngipin ay mahahaba at matutulis. "Kung gayon," ani ng matanda, "halina't sumama ka sa amin. May bahay ang aming baryo kung saan ka makakapahinga." Alam ni Bening ang kanyang pinasok. Hindi siya naligaw, sadyang niligaw niya ang kanyang sarili. Sinasadya niyang pumasok sa pugad ng mga halimaw upang tuklasin ang kanilang sikreto at tuluyan silang lipulin. Habang sila'y naglalakad patungo sa baryo, naramdaman niya ang malamig na hangin, tila ba may mga matang nakatingin sa bawat hakbang niya. Sa malayo, nakita niya ang baryo. Mga bahay na yari sa kahoy, mga nakasabit na tuyong karne at mga taong kakaiba ang mga kilos. Lahat nakatitig sa kanya na para bang tinitimbang kung siya'y magiging biktima o hindi. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, handa na si Bening. Ang kanyang gulok ay matalim, ang kanyang agimat ay nagliliyab ng lakas. Alam niyang darating ang gabi ng paghaharap at siya lamang ang may tapang na sumalubong dito. Sa mga ngiti ng mga aswang, nakita niya ang gutom na hindi maitatago, ngunit sa ilalim ng kanyang simpleng anyo bilang magtotroso, nagtatago ang pinakamalakas na antingero na kanilang makakaharap. Simula na ito, bulong niya sa sarili, at doon nagsimula ang kwento ng kanyang paglusob sa pugad ng mga halimaw. Pagdating nila sa gitna ng baryo, sinalubong si Bening ng mga kakaibang tingin mula sa mga taong nakatira roon. Sa unang tingin, mukha silang ordinaryong magsasaka. May mga dalang bayong, may ilan na nag-aayos ng mga kahoy at mga bitbit na palay. Ngunit ramdam ni Bening ang kakaibang aura sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay tila ba lumuluwa sa dilim,
at ang kanilang mga ngiti ay may bahid ng lihim na kalupitan. "Dito ka muna magpahinga," sabi ng matandang nagsundo sa kanya. "May silid kami para sa mga naliligaw. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito." Ngumiti si Benning, kunwari nagpasalamat. Ngunit habang lumilingon sa paligid, pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng mga tao. May isang batang nakaupo sa tabi ng hagdang kawayan, ngumunguya ng tila bahilaw na karne. May babaeng naglalaba sa poso, at sa tubig ay kitang-kita ang bahid ng dugo. At may ilang kalalakihang nakaupo sa isang bangko. Pinagmamasdan siya habang nilalaro ang mga matutulis na ngipin gamit ang kanilang dila. Pinakiramdaman ni Benning ang kanyang agimat. Mainit ito, tumitibok na parang puso, senyales na napapalibutan na siya ng mga nilalang na kanyang hinahanap. Habang nakaupo siya sa bangkito sa ilalim ng kubo, nilapitan siya ng isang babae. Maputi ang balat nito, mahaba ang buhok at malaanghel ang ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay itim na itim at may kirot ng gutom sa titig. "Kanina ka pa ba naglalakbay, Ginoo?" malambing nitong tanong. "Oo, naligaw ako," tugon ni Benning na kunwaring pagod. "Maswerte ka at natagpuan ka ng aming nakatatanda. Kung hindi, baka may masama nang nangyari sa iyo sa gubat." Ang tinig ng babae ay tila may halpangakit, para bang sinusubukan siyang hipnotisin. Ngunit hindi basta-basta si Benning. Sa ilalim ng kanyang barong, mahigpit niyang hinawakan ang agimat. Ang liwanag at init nito ang pumipigil sa epekto ng mga aswang na ito. Habang siya ay nakikipag-usap, may narinig siyang iyak mula sa malapit na kamalig. Pinigil niya ang kanyang sarili, ngunit alam niyang hindi iyon ordinaryong iyak ng hayop. Iyon ay tinig ng tao. Marahil ay isa sa mga dinukot ng mga aswang. "Bakit may umiiyak?" tanong niya, kunwari inosente. "Wala iyon," sagot ng babae na nakangiti pa rin. "Hayop lang yon, baka kambing na inihanda para bukas." Ngunit alam ni Benning ang totoo. Lumalim ang gabi at nagsimula na ang pagtitipon ng mga taga-baryo. Isa-isa silang naglabasan mula sa kani-kanilang mga bahay, bitbit ang mga lampara. Ang iba'y may mga daladalang palakol, gulok, at mga sisidlan ng dugo. Sa gitna ng plaza, nagsimula silang kumanta ng isang awit na hindi maintindihan ni Benning. Tila ba isang orasyon ng kadiliman. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, doon niya nasilayan ang kanilang tunay na anyo. Unti-unti silang nagbago. Ang kanilang balat ay nagkulay abo, ang kanilang mga mata ay nagningning ng pula, at ang kanilang mga ngipin ay humaba at tumalim. Ang mga taong kanina ay tila payapa, ngayon ay mga halimaw na hayok sa dugo. Itinago ni Benning ang kanyang galit. Hindi pa ito ang tamang oras para umatake. Kailangang makuha niya muna ang buong sikreto ng baryo. Kung ilan ang mga aswang, sino ang pinuno nila, at saan nila dinadala ang mga dinudukot. Habang pinagmamasdan ang nakakatindig balahibong ritual, tumibay ang kanyang loob. Hindi na sila makakapagtago pa, bulong niya sa sarili. At dito magsisimula ang pagbagsak ng kanilang lahi. Kinagabihan, nang tila ba tapos na ang kanilang kakaibang ritual, dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga aswang at nagbalik sa kani-kanilang mga bahay. Ang baryo'y muling lumubog sa katahimikan, ngunit sa bawat sulok, dama pa rin ni Benning ang amoy ng dugo na sumisingaw sa hangin. Nakunwari siyang antok at pumasok sa silid na inihanda para sa kanya. Ang silid ay payak, isang banig na may lumang kumot at bintanang yari sa kawayan. Ngunit sa bawat liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa labas. Hindi siya agad natulog. Sa halip, hinintay niyang tumahimik ang paligid bago dahan-dahang tumayo. Mahinahon niyang hinaplos ang agimat sa kanyang dibdib at agad itong nagbigay ng init na parang apoy, isang hudyat na handa na siyang magsiyasat. Lumabas siya ng bahay, maingat ang bawat hakbang.
Wala siyang tunog na nilikha sapagkat sanay siya sa pangangaso ng mga halimaw. Dumiretso siya patungo sa kamalig na kanyang narinig kanina, ang pinagmumulan ng iyak. Habang papalapit, naririnig niyang muli ang tinig, mahina, uhaw at puno ng takot. "Tubig, tulungan niyo ako." Kumirot ang dibdib ni Beneng. Binuksan niya ang lumang pintuan ng kamalig at pumasok. Doon halos masamid siya sa nakasusulasok na amoy ng dugo at bulok na laman. Sa loob, may mga nakasabit na mga hayop na kinatay, manok, baboy, pati mga aso. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang 3 tao, isang matandang lalaki, isang babae, at isang batang halos 10 taon, nakagapos at nanlalambot. "Diyos ko," mahina niyang sambit. Nang makita siya ng babae, nagmamakaawa itong tumingin. "Pakiusap, iligtas niyo kami. Dinukot nila kami. Kakainin na raw bukas." Agad lumapit si Beneng at ginupit ang lubid gamit ang gulok. Ngunit bago pa man niya maalis lahat, nakarinig siya ng kaluskos sa labas. May paparating. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng babae. "Shh! Tahimik lang kayo. Ako ang bahala." Pumuwesto si Beneng sa isang madilim na bahagi ng kamalig, hawak ang kanyang gulok habang ang kanyang agimat ay tila nagbabaga. Sa pagbukas ng pintuan, pumasok ang isang malaking lalaki na may dalang palanggana ng dugo. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang kanyang bibig ay naglalaway na parang hayop. "Aha! Gutom na kayo mga bihag," sabi nito sabay tawa. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na sumalakay si Beneng. Isang mabilis na hiwa sa leeg gamit ang gulok at agad bumagsak ang halimaw, nangingisay habang naglalaho ang kanyang balat pabalik sa pagiging tao. Tahimik na pinunasan ni Beneng ang kanyang sandata. Nilapitan niya ang mga bihag at bumulong. "Huwag kayong maingay. Ililigtas ko kayo, pero kailangan kong malaman. Ilan ang mga aswang dito? Sino ang pinuno nila?" Nagpupuyos sa takot ang matandang lalaki. "Marami sila, halos buong baryo. Ang pinuno nila ay tinatawag na Kapitan Silvio. Siya ang pinakamalakas sa lahat at sinasabing hindi tinatablan ng karaniwang sandata. May hawak siyang itim na mutya na nagbibigay ng kapangyarihan." Napakunot ang noo ni Beneng. Isang mutya. Isa itong bagay na dapat niyang maagaw at wasakin sapagkat iyon ang pinagmumulan ng lakas ng kapitan. "Paano ako makakalapit sa kanya?" tanong niya. Sa plaza, tuwing kabilugan ng buwan, nagtitipon sila roon. Doon siya nag-aalay ng dugo. Tumango si Beneng. Ngayon ay malinaw na ang kanyang plano. Iligtas ang mga bihag, hanapin ang mutya, at tapusin ang lahi ng mga aswang sa baryong ito. Ngunit bago siya nakapag-isip pa, isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng baryo. "May ibang nilalang dito, amuyin niyo ang dugo ng tao." Nagsimula ng mag-ingay ang buong baryo. Ang mga aswang ay nagsilabas mula sa kanilang mga bahay at unti-unti silang napapalibutan. Hinigpitan ni Beneng ang kapit sa kanyang agimat at gulok. Ngayon magsisimula ang tunay na laban, bulong niya sa sarili habang kumikislap pa ang mga matang naglalagablab sa tapang. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng mga aswang sa buong baryo. Ang dating katahimikan ay napalitan ng alulong at sigawan. Tila ba mga mabangis na hayop na sabay-sabay nagising. Ang mga lampara ay isa-isang nagsindi at mula sa bawat bahay ay nagsilabas ang mga nilalang na may naglalagablab na mga mata. Si Beneng, nakapwesto sa loob ng kamalig, ay hindi nagpahalata ng takot. Bagkus, mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa kanyang gulok. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang tibok ng agimat, matindi, mainit at tila ba nagsasabing, "Handa ka na." "Mga bihag," mahinang bulong niya sa 3 taong kanyang pinalaya, "humanap kayo ng ligtas na lugar.
Sundan niyo ang daan patungong Hilaga, may ilog doon. Doon kayo magkubli. Nanlalambot ang boses ng babae. Paano ka naman, Ginoo? Hindi ako ang dapat niyong alalahanin. Sagot ni Benning, sabay ngiti. Ako ang dapat nilang katakutan. Pagbukas ng pintuan ng kamalig, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga matang pulang-pula. Dalawa agad sumugod, mga lalaking nagbagong anyo. Ang kanilang mga kukoy humaba na parang matutulis na punyal at ang kanilang bibig ay naglalaway ng dugo. Ngunit mabilis si Benning. Sa unang hakbang ng halimaw, isang malakas na hiwa ng gulok ang dumaan sa leeg nito. Sabay sunod ang isa pang hiwa sa dibdib ng ikalawa at agad itong bumagsak, umuungal na parang hayop na nasugatan. Hindi siya ordinaryong tao, sigaw ng isang aswang mula sa dilim. Mula sa bawat sulok, may sumugod pang 5. Lumulundag sila mula sa bubong, mula sa mga puno, at mula sa anino ng mga bahay. Ngunit hindi nagpatinag si Benning. Bago pa man sila tuluyang makalapit, hinugot niya mula sa kanyang baywang ang maliit na supot na may lamang pulbos. Ibinuga niya ito sa hangin at agad nagliyab na parang abo ng apoy. "Lupa't apoy, gabayan niyo ako," bulalas niya. Agad na napaatras ang mga aswang, sapagkat ang pulbos na iyon ay banal na abo na kanyang dala. Isang sandatang hindi kayang lapitan ng mga halimaw. Ngunit isa ang naglakas loob at sumugod pa rin. Malakas ang katawan nito, halos doble ang laki ng isang tao. Nagtagpo ang kanilang mga sandata, kuko laban sa gulok. Ngunit nang magdikit, nagliyab ang gulok ni Benning, tila ba pinapainit ng apoy mula sa kanyang agimat. Sa isang malakas na sipa, itinulak niya ang halimaw at saka pinugutan ng ulo. Nang bumagsak ang katawan nito, lumingon siya sa paligid. Daan-daang mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Ang buong baryo ay napuno ng mga aswang na ngayon ay gutom na gutom sa kanyang dugo. Mula sa gitna ng kumpulan, lumabas ang matandang nagsundo sa kanya kanina. Ngayon, wala na ang maskara ng pagiging isang payat na magsasaka. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga ngipin ay matutulis, at ang kanyang mga mata ay parang apoy. "Isa kang hangal, Dayo," wika nito sabay halakhak. "Akala mo'y malilinlang mo kami? Matagal ka na naming naamoy, ngunit mabuti na rin. Ngayon, magsisilbi kang handog sa ating kapitan." Hindi nagpadaig si Benning. Tumayo siya ng tuwid, hawak ang gulok na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Hindi ako ang magiging handog, ako ang magiging kamatayan niyo." Sa kanyang salita, muling sumugod ang mga halimaw. At sa gitna ng dilim at ingay ng sigawan, nagsimula ang unang tunay na sagupaan, ang laban ng isang antingero laban sa isang baryo ng mga halimaw. Nagpatuloy ang sagupaan. Sa bawat bagsak ng gulok ni Benning ay may kasunod na hiyaw ng mga aswang. Ang lupa ay nabahiran ng kanilang dugo, at ang hangin ay napuno ng alingasaw ng pagkasunog tuwing tatama ang kanyang sandata sa kanilang balat. Ngunit gaano man siya kalakas, alam niyang hindi matatapos ang laban kung hindi niya haharapin ang ugat ng kasamaan sa baryong ito, ang kanilang pinuno. "Kapitan Silvio," sigaw ng isang aswang habang tumatakas papalayo. "Narito ang Dayo, siya'y antingero." Kasabay ng sigaw na iyon, unti-unting natahimik ang paligid. Ang mga aswang na kanina'y nag-aalulong ay biglang nagbigay daan. Sa gitna ng plaza, isang figura ang lumitaw. Malaki ang katawan, nakasuot ng lumang barong na may borda ng kakaibang simbolo, at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang itim na mutya na kumikislap sa liwanag ng buwan. Siya si Kapitan Silvio. Ang kanyang mga matay tila apoy na pula, at ang kanyang ngiti nagpakita ng matutulis na pangil na parang bakal. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, at ramdam ni Benning ang kakaibang kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Isang antingero,
Wika ni Silvio na mababa at malalim ang boses. Matagal na kitang inaasahan. Nararamdaman ko ang pintig ng iyong agimat. Ngunit hindi mo mauunawaan ang lakas ng aking mutya. Hinawakan ni Bening ang kanyang dibdib, pinisil ang agimat. Ang bawat mutya na galing sa dilim ay may hangganan. At ako ang wakas ng iyong kasamaan. Tumawa si Kapitan Silvio, malakas at umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Marami na akong pinatay na antingero bago ka. Ang kanilang mga butoy inilibing sa ilalim ng aking baryo at ang kanilang mga agimat ay tinunaw ng aking itim na mutya. Ikaw ang susunod. Sa isang iglap, sumugod si Silvio na parang kidlat. Mabilis ang kanyang galaw kahit sa laki ng katawan. Nagtama ang kanilang mga sandata, gulok laban sa kuko na parang bakal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakabanggaan at ang lupa'y gumalaw sa lakas ng kanilang tama. Lumipad si Bening at bumagsak sa lupa, ngunit agad siyang tumayo. Ang kanyang agimat ay nagliliyab sa ilalim ng kanyang barong, nagbibigay lakas sa kanyang katawan. Hindi ako susuko, bulong niya. Muling sumugod si Silvio, ngunit ngayon ay gumamit siya ng itim na kapangyarihan mula sa kanyang mutya. Isang usok na parang apoy ng impyerno ang lumabas, bumabalot sa paligid at halos lamunin ang liwanag ng buwan. Sa loob ng usok may mga aninong umuungol, mga kaluluwang ginamit ni Silvio bilang alipin. Napangisi ang pinuno ng mga aswang. Nararamdaman mo ba, antingero? Ito ang kapangyarihang hindi mo kayang supilin. Ngunit tumindig si Bening, inangat ang kanyang gulok, at inusal ang dasal na minana niya sa kanyang mga ninuno. Liwanag ng lupa, apoy ng langit, ilantad ang kasinungalingan. Sa kanyang sigaw, nagliwanag ang kanyang agimat, at ang usok ay sandaling naglaho. Nakita ni Bening ang pagkakataon, at buong lakas siyang umatake. Ngunit bago pa man niya matamaan si Silvio, isang puwersa ang tumama sa kanya. Itinapon siya sa pader ng isang kubo. Ramdam niya ang sakit at ang kanyang bibig ay dumugo. Ngumisi si Silvio. Malakas ka, ngunit hindi sapat. Ako ang hari ng gabing ito. Dahan-dahang tumayo si Bening, pinunasan ng dugo sa kanyang labi. Sa kabila ng sakit, hindi naglalaho ang apoy sa kanyang mga mata. Kung gabi ang kaharian mo, bulong niya, ako ang bukang liwayway na wawasak dito. At doon nagsimula ang mas mabangis na paglalaban, ang sagupaan ng dalawang kapangyarihang magtatakda ng kapalaran ng buong baryo. Nagliyab ang buong plaza sa banggaan ng dalawang makapangyarihang puwersa. Ang mga aswang na nakapalibot ay nanonood, umaalulong at nagsisigawan habang tila nasisiyahan sa eksenang nakikita. Isang antingero laban sa kanilang pinuno. Mabilis ang bawat galaw ni Kapitan Silvio. Ang kanyang katawan ay parang batong bakal, hindi basta tinatablan ng gulok ni Bening. Sa tuwing tatama ang gulok, umaalingaw-ngaw lamang ito na parang bakal na sumasagi sa bato. Samantala, bawat suntok at sipa ni Silvio ay nagbubunga ng lindol sa lupa. Halos igupo si Bening sa bigat ng puwersa. Ngunit hindi basta sumusuko si Bening. Bawat atake ng kanyang gulok ay may kasamang dasal at puwersa ng kanyang agimat. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga sandata, sumisiklab ang liwanag at kadiliman na tila ba dalawang mundo ang nagbabanggaan. Walang silbi ang iyong gulok laban sa akin, sigaw ni Silvio, sabay hampas ng kanyang matulis na kuko. Tinamaan si Bening sa balikat at dumaloy ang dugo. Ngunit sa halip na panghinaan, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Pinikit sandali ni Bening ang kanyang mga mata at inalala ang mga aral ng kanyang ama. Ang tunay na lakas ng isang antingero ay hindi nasa agimat o sandata. Nasa puso at paninindigan ito. Ngunit tandaan, bawat kapangyarihan ng dilim ay may nakatagong kahinaan. Doon niya napansin, tuwing nagliliyab ang mutya ni Silvio, ang balat ng pinuno ng mga aswang
ay nagiging mas marupok. At tuwing tinatakpan niya ito ng kanyang kamay, nagiging halos immortal siyang muli. Bulong ni Bening. Ang mutya ang susi. Ngunit hindi ito basta-basta makukuha. Ang mutya ay nakabaon mismo sa dibdib ni Silvio, nakalagay sa tanikalang tila gawa sa bakal ng impyerno. Nagpatuloy ang laban. Bawat galaw ni Silvio ay nagbubuga ng itim na usok, nagiging mga aninong sumusugod kay Bening. Ngunit bawat isa ay napapawi sa liwanag ng kanyang agimat. Sa bawat pag-usal niya ng dasal, kumikislap ang kanyang katawan na parang nagiging apoy sa gitna ng dilim. Hindi ka magtatagumpay, Antingero! Muling sigaw ni Silvio, sabay sunod ng isang malakas na hampas na nagpatilapon kay Bening sa gitna ng plaza. Humiyaw ang mga aswang, nagdiwang, sapagkat akala nila ay tapos na ang laban. Ngunit biglang bumangon si Bening, nakaluhod, duguan, ngunit nakangisi. Hindi pa tapos ito, at hindi ka nananalo. Itinaas niya ang kanyang gulok at dahan-dahang inusal ang pinakamalakas na orasyon ng kanyang lahi. Ang lupa ay umuga at mula sa kanyang agimat ay lumabas ang liwanag na tila araw sa gitna ng gabi. Napaatras ang mga aswang na bulag sa liwanag. Pati si Silvio ay napasigaw sapagkat ang kanyang mutya ay biglang nag-init, halos tumunaw sa kanyang dibdib. Hindi, maaari, sigaw ng pinuno. Nakita ni Bening ang pagkakataon. Sa buong lakas na natitira, sumugod siya. Ang kanyang gulok ay naglalagablab at ang kanyang mata ay nag-aapoy ng determinasyon. Ngayon, Kapitan Silvio, ako ang magiging wakas mo. At doon nagsimula ang pinakamabagsik na bahagi ng kanilang sagupaan, ang pagtatangka ni Bening na agawin at wasakin ang mutya ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang buong baryo sa hiyawan ng mga aswang nang makita nilang sugod si Bening kay Kapitan Silvio. Ang kanyang gulok ay naglalagablab na tila hinugot mula sa apoy ng araw, samantalang ang itim na mutya ni Silvio ay nagliliyab ng apoy ng kadiliman. Sa gitna ng plaza, ang kanilang banggaan ay tila lindol na nagpayanig sa lupa at nagpabiyak sa mga haligi ng mga bahay. Patayin ang Antingero, sigaw ng isang aswang. Ilaban niyo ang ating pinuno. Sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Mga mata nilang pulang-pula, mga bibig nilang naglalaway sa gutom at mga kuko nilang matutulis ay sabay-sabay na umunday ng pag-atake. Ngunit hindi nagpatinag si Bening. Sa bawat saksak ng mga aswang, sinasalubong niya ito ng gulok na puno ng liwanag, isang hiwa sa leeg, isang tadyak sa dibdib, at isa pang sugat na nagdulot ng apoy sa kanilang balat. Unti-unting nabawasan ang kanilang bilang. Ngunit kahit ganoon, napakarami nila. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Bening na unti-unting natatanggal ang tanikala na kumakapit sa mutya ni Silvio. Bawat saglit na tinatamaan ito ng liwanag mula sa kanyang agimat, tila ba nanghihina ang pinuno ng mga aswang. Hindi mo ito makukuha, sigaw ni Silvio, sabay bigwas ng kanyang mga kuko. Tumama ito sa lupa at isang bitak ang bumuka, tila ba may apoy na lumabas mula sa kailaliman. Muling umatake si Bening, ngunit bago pa siya makalapit, 3 malalaking aswang ang humarang. Ang kanilang katawan ay halos doble ng normal na tao, at ang kanilang balat ay matigas na parang bato. Halos sabay-sabay silang umatake, ngunit sa liksi ni Bening, naisalian niya ang una gamit ang siko, napugutan ng ulo ang pangalawa, at sinaksak sa puso ang pangatlo gamit ang gulok. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nakaligtas ng buo. Ang isa ay nakadali ng kanyang braso at dumaloy ang dugo. Ramdam ni Bening ang panghihina, ngunit mas lalo siyang pinatatag ng pintig ng kanyang agimat. Hindi ako susuko, mariin niyang bulong. Muli niyang sinugod si Silvio. Tumama ang kanilang mga sandata, gulok laban sa kuko, liwanag laban sa dilim.
Ngunit sa pagkakataong ito, buong lakas niyang ibinuhos ang kanyang orasyon. Liwanag ng araw, basagin ang tanikala ng gabi. Nagliyab ang kanyang gulok at tumama ito sa tanikala na nakapaligid sa mutya ni Silvio. Sa isang iglap, nabasag ang isa sa mga bakal na tanikala. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa pinuno, isang sigaw ng sakit at pagkabigla. Nanginginig ang buong baryo at ang mga aswang ay sandaling napaatras, takot sa liwanag na pumuslit mula sa dibdib ni Silvio. Ngunit hindi pa tapos. 2 pang tanikala ang natitira at mas lalo nang nagngangalit ang pinuno. Wawasakin kita, antingero. Sa isang iglap, nag-anyong ganap na halimaw si Silvio. Ang kanyang katawan ay lumaki. Nagkaroon ng mga sungay at ang kanyang balat ay kumapal na parang kaliskis ng halimaw. Ang kanyang tinig ay hindi na tao. Isa na itong dagundong ng impyerno. At sa pagbabagong iyon, muling sumiklab ang laban. Isang digmaan hindi lang kay Silvio, kundi sa buong baryo ng mga halimaw na handang mamatay alang-alang sa kanilang pinuno. Umugong ang buong baryo nang tuluyang maganyong halimaw si Kapitan Silvio. Ang kanyang balat ay nagkulay abong parang bakal. Ang kanyang mga kukoy humaba na parang espadang kayang bumasag ng bato. At ang kanyang mga mata ay nagningas ng apoy na pula. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap na parang nag-aalab na baga. At ang natitirang 2 tanikala ay humihigpit. Para bang pinipigilan ang kapangyarihan nitong tuluyang sumabog. "Bening!" sigaw ni Silvio. Ang kanyang tinig ay hindi na boses ng tao, kundi halakhak ng isang halimaw. "Isang hamak na antingero lang ang iyong pinagmulan. Dito matatapos ang iyong dugo at ang iyong pangalan." Ngunit nakatindig pa rin si Bening, duguan ngunit matibay. Ang kanyang gulok ay naglalagablab at ang kanyang agimat ay parang nagiging puso ng araw na kumikislap sa kanyang dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga at inusal ang isa pang orasyon habang papalapit sa dambuhalang pinuno ng mga aswang. "Mutya ng liwanag, itaboy ang kadiliman. Mutya ng buhay, punitin ang gapos ng gabi." Muling sumugod si Bening. Sa bawat hakbang, pinipigil siya ng mga aswang. Mga nagngangalit na nilalang na hayok sa kanyang dugo. Ngunit bawat isa sa kanila ay bumabagsak sa kanyang gulok. Ang ulo'y napuputol, ang katawan ay nagiging abo, at ang kanilang mga hiyaw ay nagsisilbing musika ng kanyang pakikipaglaban. Nang makalapit siya kay Silvio, isang malakas na hampas ng kuko ang kanyang sinalubong. Halos matanggal ang kanyang gulok sa kamay, ngunit sa lakas ng kanyang agimat, naisalya niya ito at nakalusot papalapit sa dibdib ng pinuno. Sa isang mabilis na galaw, itinarak niya ang kanyang nagliliyab na gulok sa 2 tanikala. "Putulin ang gapos ng gabi," sigaw ni Bening. At doon, sa isang matinding liwanag, nabasag ang 2 tanikala. Ang mutya ni Silvio ay nagliyab ng mas matindi at ang kanyang katawan ay nangisay sa sakit. Ang kanyang halakhak ay napalitan ng isang ungol na nagpagulat sa lahat ng aswang. Hindi maaari!" sigaw ni Silvio sabay hawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbitak at mula sa mga bitak ay lumalabas ang usok na amoy asupre. Nataranta ang mga aswang. Ang ilan ay nagsimulang umatras, ang iba'y sumugod ng mas marahas. "Protektahan ang kapitan," sigaw ng isa. "Patayin ang antinggero." Ngunit kahit na dumarami ang kalaban, mas lalong tumitibay si Bening. Ang kanyang bawat galaw ay parang kidlat. Ang kanyang gulok ay parang apoy na hindi nauubos. Ngunit ramdam din niya ang bigat. Ang kanyang katawan ay sugatan at ang kanyang hininga ay malalim at mabigat. Sa gitna ng laban, isang malaking aswang ang sumugod mula sa likod. Isang suntok ang tumama sa kanyang tagiliran at siya'y napaluhod. Ngunit bago pa siya tuluyang madapa, mabilis niyang inangat ang gulok at pinugutan ito ng ulo. Bumagsak si Bening sa lupa, hinihingal, duguan,
Ngunit nakatingin pa rin siya kay Silvio na ngayoy halos mangisay sa sobrang sakit. Ang natitirang tanikala ay kumikislap at alam ni Bening, iyon na lamang ang humahawak sa buong puwersa ng mutya. Kapag nabasag ko ang huling tanikala, bulong niya, matatapos ang lahat ng ito. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si Silvio at naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga anino ng mga kaluluwang kinain niya at ang mga ito'y sabay-sabay na sumugod kay Bening. At doon nagsimula ang pinakamatinding bahagi ng laban, ang pagtatangkang tapusin ang huling gapos ng dilim. Nangisay ang buong baryo sa lakas ng alingaw-ngaw mula sa sigaw ni Kapitan Silvio. Ang mga bahay na yari sa kawayan ay halos mabuwal, ang mga puno'y umuugong at ang lupa'y nagbibitak sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Mula sa kanyang katawan, isa-isang lumabas ang mga aninong hugis tao, mga kaluluwang kinain at inipon niya sa loob ng maraming taon. Ang mga aninong ito'y may mga mata at bibig na nakabuka, sumisigaw, umiiyak at nag-aalulong. Parang dagat ng mga multo na sabay-sabay na umuungol, umaatake kay Bening. Magakaluluwang alipin ko, sigaw ni Silvio. Lunurin niyo siya sa inyong galit. Sumugod ang mga anino. Parang usok ngunit mabigat. Parang alon ngunit may pangil. Ang bawat hawak nila kay Bening ay nagdadala ng malamig na hapdi, tila ba hinihigop ang kanyang kaluluwa. Napahiyaw si Bening sa sakit. Ramdam niya na unti-unting hinahatak ng mga ito ang kanyang lakas. Para bang sinusubukang agawin ng kanyang espiritu mula sa kanyang katawan. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang gulok at agimat. Hindi niyo makukuha ang kaluluwa ko. Muli niyang inusal ang dasal na nakatatak na sa kanyang puso. Liwanag ng araw, apoy ng lupa, gabayan niyo ako. Sa ngalan ng mga ninuno, ako ang magiging pamatay ng gabi. Mula sa kanyang agimat, sumiklab ang isang liwanag na halos pumutol sa dilim. Ang mga anino ay napaatras, sumisigaw, habang ang ilan ay natutunaw na parang usok na natamaan ng araw. Ngunit napakarami pa rin nila. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Bening kay Silvio. Ang pinuno ng mga aswang ay nangingisay, hawak ang kanyang dibdib. Ang huling tanikala ng mutya ay kumikislap. Tila ba pilit na pinipigilan ng mutya na sumabog. Kung mababasag ko ito, bulong niya, tapos na ang lahat. Ngunit mas matindi na ang depensa ni Silvio. Habang dinudurog siya ng mga anino, umatake rin ang mga aswang na hindi pa tumatakas. Daang katao, sabay-sabay na sumugod. Ang plaza ay nagmistulang impyerno, sigawan, dugo, liwanag at dilim. Sa huling sandali ng kanyang lakas, tumayo si Bening. Sa kanyang katawan, sugatan siya at duguan, ngunit ang apoy ng kanyang mata ay mas maliwanag kaysa kailanman. Sumugod siya, sinagasaan ng mga anino, sinugatan ng mga aswang, at sa wakas ay nakarating sa harap ni Silvio. Sa isang iglap, itinodo niya ang lahat ng lakas ng kanyang agimat. Itinarak ang gulok sa huling tanikala, at buong boses na sumigaw. Wakasan ang dilim, nabasag ang tanikala. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang umalingaw-ngaw sa baryo. Ang mga aswang ay napasigaw, ang mga anino ay natunaw, at si Silvio ay bumulagta, hawak ang kanyang dibdib na ngayon ay naglalagablab na parang nagiging abo. Imposible, bulong ni Silvio. Ang kanyang boses ay halos wala ng lakas. Walang antingero na nakatalo sa akin. Bago tuluyang madurog ang kanyang katawan, tumingin siya kay Bening at isang huling halakhakang lumabas mula sa kanyang bibig. Ngunit kahit patayin mo ako, hindi matatapos ang lahi namin. At sa huling sigaw, ang katawan ni Silvio ay tuluyang sumabog sa abo. At ang mutya ay nagkabasag-basag, naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin. Tumigil ang lahat. Ang baryo ay napuno ng katahimikan.
Ang mga natitirang aswang ay nagsitakbo, nagsipagtakas, iniwan ang kanilang pugad na wala na ang kanilang pinuno. Nakangiti si Benning, ngunit nanlalambot ang kanyang tuhod, ang kanyang katawan ay sugatan, at ang kanyang hininga ay mabigat. Natapos din, bulong niya bago tuluyang napaluhod sa gitna ng abo ni Kapitan Silvio. Pagbagsak ng katawan ni Kapitan Silvio at pagkawasak ng itim na mutya, biglang yumanig ang lupa. Ang mga bahay sa baryo ay nagsimulang mabuwal, ang mga puno'y nagliyab sa kakaibang apoy, at ang buong paligid ay tila nilalamon ng sariling dilim na iniwan ng pinuno ng mga aswang. Ang mga natitirang halimaw ay nagsipagtakbuhan, wala nang pinunong susundan. Ang ilan ay nagbalik sa kanilang anyong tao at nagmakaawa sa dilim, samantalang ang iba naman ay nalunod sa sariling sigaw habang natutupok ng liwanag mula sa abo ng mutya. Si Benning, nakaluhod pa rin at halos wala ng lakas, ay dahan-dahang tumindig. Ang kanyang gulok ay nangingitim sa dugo ng mga nilalang na kanyang pinaslang, at ang kanyang agimat ay kumikislap ng banayad na liwanag. Hindi na ito maapoy ng galit, kundi tila nagiging payapa, isang tanda na natapos na ang laban. Salamat, bulong niya sa sarili, sa mga ninunong gumabay sa akin. Sa gilid ng plaza, lumabas ang 3 bihag na kanyang iniligtas mula sa kamalig. Nanginginig pa rin ang mga ito, ngunit kitang-kita ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Ang batang lalaki ay kumaripas ng takbo at yumakap sa kanyang hita, umiiyak. Salamat po, Ginoo. Ngumiti si Benning at hinaplos ang ulo ng bata. Hindi na kayo masasaktan, malaya na kayo. Habang lumalabas ang araw mula sa silangan, unti-unting nababalot ng liwanag ang baryo. Ang mga aninong nakalibot sa paligid ay naglaho, at ang mga abo ng mga halimaw ay tinangay ng hangin. Ang dating pugad ng dilim ay naging isang guho ng alaala. Lumakad si Benning palayo, bitbit ang kanyang gulok at agimat, habang ang mga taong iniligtas niya ay sumunod sa kanyang likuran. Alam niyang hindi iyon ang huling laban, sapagkat tulad ng huling babala ni Kapitan Silvio, hindi matatapos ang lahi ng mga aswang. Ngunit para sa araw na iyon, nagtagumpay siya. Sa kanyang pagtalikod, tumingin siya muli sa baryo na ngayon ay abo na lamang. Hindi ko man masupil ang buong lahi ninyo, bulong niya. Sisiguraduhin kong wala ng baryong tulad nito ang muling babangon. At sa paglakad niya palayo, kasabay ng liwanag ng bagong umaga, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang pakikibaka. Isang antingerong nakalaan upang maging tanod laban sa dilim. Sa mga sumunod na araw, kumalat sa mga karatig baryo ang balita tungkol sa misteryosong pagkawasak ng baryo ng mga aswang. Wala nang nagbalik sa lugar na iyon, at ang mga taong minsang dinukot ay nakapagsalaysay ng kanilang kalbaryo at kung paano sila iniligtas ng isang lalaking nagngangalang Benning. Ang pangalan niya ay naging alamat, at ang kanyang kwento'y ikinuwento ng matatanda sa mga kabataan. Kung hindi dahil sa isang antingero, baka nilamon na tayo ng dilim. At sa malayo, sa bawat gubat at bundok, patuloy na naglalakbay si Benning. Bitbit ang kanyang gulok at agimat, nakalaan na muling humarap sa kasamaan, saan man ito muling magtangkang lumitaw. Wakas.